Magandang umaga, Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, 21 January 2026. Para sa ating synoptic situation, base nga sa ating satellite images, ang ating minomonitor na bagyong si Ada ay huling namataan kaninang alas 4 ng umaga sa layong 1,215 km silangang bahagi ng Northern Luzon. Ito may taglay na hangin na 55 km/h malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 70 km/h. Ito'y patuloy na kumikilos silangang bahagi timog silangan sa bilis na 20 km/h. Samantala itong hanging amihan or northeast monsoon ang patuloy na nakakaapekto dito sa buong Luzon. Samantala, meron naman tayong panibagong low pressure area na namonitor kahapon ng umaga. Ito'y huling namataan kaninang alas 2 ng umaga sa layong 2,370 km silangang bahagi ng southeastern Mindanao. Ito may mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. At base nga sa track intensity ng bagyong si Ada, asahan natin ito'y patuloy na kikilos southeastward at asahan natin na patuloy na ito'y hihina into a low pressure area ngayong araw o bukas sa madaling araw dulot nga ng pagbugso ng hanging amihan o northeast monsoon. Para sa ating general area forecast, asahan natin na maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, partikular na nga dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at Bicol Region. Asahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahihinang pag-ulan, partikular na dito sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon, dito sa Mindoro, Marinduque at Romblon. At sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at buong Mindanao ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong may pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon o gabi. Para naman sa impact to flight operation dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Ilocos Region, Metro Manila, Central and Southern Luzon, asahan natin ang main hazard dulot ng amihan, ang cool and dry northeasterly flow bringing strong winds and light rains. Ang impact naman nito sa rotary, asahan natin ang strong crosswind and wind gusts may restrict takeoff and landing and hover operation. Para naman sa peak swing, asahan natin ang crosswind and moderate turbulence during approach and possible delays due to low visibility in light rains. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, asahan natin ang afternoon convective development producing gust fronts and heavy rains. And asahan natin ang impact nito sa liparan, dito sa rotary, sudden downbursts, gusty winds, and reduce visibility pose serious risk and avoid Charlie Bravo or thunderstorm areas. Ang sa peak swing naman, asahan natin na severe turbulence and wind shear during approach, departure, temporary delays or diversions is possible. Ang araw ay sumikat kanina 06:25 at lulubog mamayang 17:50. Meron naman tayong 7% increasing moon illumination. At para maging updated sa lagay at taya ng panahon, ipalo lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center. At sa ngalan po ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Cugador, Pop GSC, ako si Staff Sergeant Edmar B. Segadraca Jr., Philippine Air Force Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Pilipinas!